Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa umaga na ito. Patuloy na tulungan tayo ng Panginoon. Iba't ibang ating mga sitwasyon, iba't ibang ating pinagdadaanan. Pero meron tayong iisang Diyos na malapitan. At meron tayong iisang Diyos na makaya at kayang gumawa sa lahat ng buhay natin. Salamat sa Panginoon. Bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita, tayo muna po ay aawit sa ating Diyos. Sabi dun sa kanta, pagising sa umaga naaalala ka. Tunay na dapat, karapat-dapat, deserve ng Diyos na every time pagising natin sa umaga, dapat siya lagi yung maaalala natin sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Awit tayo sa Diyos. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo. Naghihintay ng pangusap nyo. Isa pa simula. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo. Naghihintay pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, nakarapat dapat kayong purihin. Tunay nga, O Diyos, nakarapat dapat kayong sambahin. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Tinataas ang inyong pangalan. Walang ibang makaya, Panginoon. Walang ibang Diyos sa mundong ito kundi kayo lamang. Panginoon, sa umagang ito, humingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na gawa namin sa inyo. Mga bagay, Panginoon, naging dahilan para magkasala kami. Napalungkot namin kayo, Ama, sa umagang ito, humingi po kami ng kapatawaran. Create in us a clean heart, O God. Panginoon, ganun din dalangin namin sa umaga pong ito. Patuloy nga na turuan niyo po kami higit, O Diyos. Kayong higit na magpaalam ng inyong mga salita at kayong higit, Panginoon, na mag-reveal sa amin patungkol sa inyong mga salita. Gamitin niyo lamang ako, Ama, bilang instrumento ng inyong salita. Patuloy na kayo laging maitaas at maluwalhati. Purihin kayo at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay mabuti. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, walang kayang magpahinto sa Panginoon sa paggawa ng kabutihan sa buhay natin. Walang kayang magpahinto, walang kayang pumigil sa Panginoon para ipakita niya yung pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Patuloy na makita natin at maranasan natin yung plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya lang isang bagay na nais ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng willing heart. Kailangan maging laan tayo
na pakilusin ng Panginoon sa ating mga buhay. Oo, kayang kumilos ng Panginoon kahit hindi tayo maging willing, pero ang gusto rin ng Panginoon, maging willing tayo. Gusto ng Panginoon maging laan tayo na hayaan siyang gumawa sa ating mga buhay. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay higit na makaya. Ang Diyos natin, He is more than able. Pero tinitignan niya pa rin yung ating mga puso. Tinitignan niya yung pagsunod natin sa Kanya. Tinitignan niya pa rin yung mga buhay natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Tayo ay mag-aaral ng Kanyang mga salita. Dito sa Exodus chapter 2, marahil alam na po ninyo ito. Exodus chapter 2, ito ay patungkol sa kapanganakan ni Moises. Salamat sa ating Panginoon. Sabi dito, Exodus chapter 2, basahin natin yung verse 1 to 4. Sabi po dito, ang version ng aking Biblia ay MBB. Sabi po dito, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi, nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong tinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at nilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari. Salamat sa Diyos, mga kapatid, hindi madaling tagpo o hindi madaling sitwasyon ito para sa isang magulang o para sa isang nanay. Biruin niyo, for 9 months, dadalhin niya yung bata sa kanyang sinapupunan. At sa 9 months na yon, hindi madali. May mga pagkakataon na nahihirapan, may mga pagkakataon na hindi na nila alam yung gagawin nila. Ako po, hindi ko alam yung pakiramdam na gano'n dahil hindi naman ako nanganganak. Pero sa mga magulang dyan, sa mga nanay dyan, alam nyo yung hirap, alam nyo yung pagtitiis sa pinagdadaanan kapag nagdadalang tao. May mga bagay na kailangan isaalang-alang, may mga bagay na kailangang iwasan para lang dun sa kanyang nasa sinapupunan, para dun sa bata na kanyang daladala. Pero sa tagpo na ito, dahil nga, background story muna, sa tagpo na ito, masyado nang dumarami yung mga Israelita sa lugar ng Ehipto at naging kinabahala ito ni Paraon. Kaya naman, nang ginawa niyang bihag yung mga Israelita at gumawa siya ng paraan para mapigilan yung pagdami. Kaya naglabas siya ng kautusan na lahat ng mga lalaking sanggol ay papanganak, ay papatayin. Gaano kasakit sa isang magulang na marinig yung sanggol niya ay papatayin? Gaano kasakit sa isang nanay na yung anak niya na dinaladalan niya for 9 months, paglabas nun ay papatayin? Mga kapatid, napakasakit po nun. Sobrang sakit nun, merong mga tao, at nangyayari sa mga panahon ngayon, hindi man pinapapatay yung anak nila, pero may mga tagpo na for 9 months daladala nila yung bata. Tapos pagkalabas ay patay. At may mga tao, may mga nanay na nade-depress, hirap na hirap, sobrang sakit sa kanilang mga pakiramdam, lungkot na lungkot, down na down. Pero dito sa tagpo na ito, sa buhay ni Jochebed po ang pangalan ng nanay ni Moises. Mababasa natin ito sa Exodus chapter 6, verse 23. Sa buhay ni Jochebed, dahil meron siyang pananampalataya sa Panginoon, meron siyang pagtitiwala, meron siyang ginawa para sa kanyang anak. Meron siyang ginawang pagpoprotekta para sa kanyang anak. Sabi doon sa Hebreo chapter 11, verse 23, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Mga kapatid, dahil sa pananampalatayang meron si Jochebed. Salamat sa Panginoon na gawa niyang hindi sundin yung sumuway dun sa kautusan ng hari. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin ito kailangan suway na rin natin lagi. O sumuway na tayo sa ating sa gobyerno, sa mga batas sa mundong ito. Sabi rin sa salita ng Panginoon sa Romans chapter 13, kung babasahin natin yon, nais ng Panginoon sumunod tayo sa mga namumuno sa atin. Nais ng Diyos magpasakop tayo. Nais ng Panginoon igalang natin sila.
pakitaan ng mabuting bagay. Sa mundo ngayon, nakakalungkot. Mga tao, puro laban, against, o nagsasabi ng hindi maganda sa mga namumuno. Nakakalungkot. Hindi na lang mga unbeliever, kundi pati mga naniniwala sa Panginoon, mga believers, mga lingkod ng Diyos. Isa na rin sila nagsasabi ng hindi maganda sa mga namumuno. Sabi ng Biblia, kailangan ipanalangin natin. 1 Timothy 2. Panalangin natin yung mga namumuno sa bansa natin. Kaya tulungan tayo ng Diyos. Hindi po pinag-aaral natin itong bagay na ito para sumuway tayo sa ating mga leaders. Kundi meron lang nais sabihin ng Panginoon patungkol sa bagay na ito. At nais niya rin na sumunod tayo sa mga namumuno sa atin. Nais ng Panginoon kung dumating yung time na yung batas o yung utos ay magiging labag sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ayun, pwede tayong sumuway. Merong mga tawag yan, mga organization o may mga relihiyon na pag sinabi ng kanilang simbahan na ganito dapat, ito dapat iwasan to, sinasabi raw ng Panginoon sa kanila dapat iwasan to, nagawa nilang iwasan. Nawa maging ganun din tayo. Mapakita talaga natin na anak tayo ng Diyos. Mapakita talaga natin na meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Na handa tayong gawin ng lahat para lang sa Panginoon. Na handa tayong tayuan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Handa tayong ipakita sa Panginoon na karapat dapat siyang sundin. Kaya, salamat sa Panginoon. Sabi, mga kapatid, ang Diyos, God is not bound by the laws of human. He is above the law. Higit pa ang Panginoon sa mga law sa mundong ito. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Higit ang Diyos sa lahat ng bagay. Pati pamamahala, paghahari at pamumuno ay nilikha ng Panginoon. Kaya naman isang bagay na dapat natin gawin, igalang itong bagay na ito. Igalang ang mga namumuno. Tulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid, inuulit ko po, kung yung batas o yung kasulatan ay magiging labag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yun, sumuway tayo. Pero as long as hindi ito lumalabag sa pananampalataya, sinasabi ng salita ng Panginoon, patuloy nating igalang ito, patuloy nating sundin. Balik tayo dun sa ating pinag-aralan po, sa Exodus chapter 2. Dahil sa pananampalataya na gawang suwayin ang utos ng hari. Stand for the truth. Mga kapatid, tumayo siya dun sa isang pananampalataya. Tinayuan ni Jochebed yung pananampalataya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nawa maging ganun din tayo. We must stand what the Bible say. Tayuan natin. Di bali nang masabihan tayo ng hindi maganda. Di bali nang magalit sa atin yung mga tao, alang-alang lang sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Diyos. Di bali nang may mga taong tumalikod sa atin dahil sa pananampalataya natin. Ang mahalaga na papatluguran ng Panginoon sa buhay natin. Di bali lang yung mga kaibigan mo pagtawanan ka, ang mahalaga na lulugod ang Panginoon sa buhay natin. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Sabi diyan sa verse 2, nagkaanak ng isang lalaki, napakaganda ng bata, kaya 3 buwan niya itong itinago ng ima. For 3 months, 3 months naghahalughog doon sa lugar ng mga Israelita, hinahanap yung mga sanggol na ipinapanganak. For 3 months, tinatago niya yung bata. Kasi nakita niyang special na itong bata na ito. Mga kapatid, special din tayo sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, ilayo tayo dun sa gawa ng kaaway. Gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng matuwid. Ang gusto ng Diyos, tayuan natin yung kanyang mga salita. Verse 3, sabi diyan, nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, nilagay niya rito ang sanggol at nilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Salamat sa Panginoon. Marahil naisip ni Jochebed na sa tagpo na ito na itago niya ang kanyang anak sa pangpang ng ilog. Pero hindi niya alam, mga kapatid, hindi niya alam, parte pala ito ng plano ng Panginoon para sa ikabubuti niya at ikabubuti ng kanyang anak.
Ulitin ko po, marahil iniisip lang ni Jochebed sa time na ito, ay tatago ko itong anak ko, ilalagay ko sa tabi ng ilog, sa pangpang ng ilog, dito sa may basket, para maprotektahan doon sa paraon, kay paraon, para hindi mamatay itong anak ko, doon ko itatago siya. Pero hindi niya alam, ito pala ay parte ng plano ng Panginoon. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak din. Tulungan tayo ng Panginoon. May mga bagay na gagawin tayo sa buhay na ito. Naakala natin para sa atin lang. Iaalaw ng Diyos to na gawin natin kasi alam ng Panginoon, ito yung part, ito yung kailangan nating gawin para magawa natin yung plano niya. Salamat sa Panginoon. Meron isang napakinggang sermon na nakaraang araw. Doon sa panahon ng Panginoong Hesus. Yung mga tao, galit na galit sila sa Panginoon. Pinapapatay nila ang Panginoon. Pinapako sa krus ang Panginoon. Tuwang-tuwa sila. Akala nila, nasusunod yung kagustuhan nila, kaya lang hindi nila alam. Habang ginagawa nila yung bagay na yun, nasusunod na pala nila yung sinasabi ng salita ng Diyos. Out of their conscience, nasusunod na pala nila yung bagay na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ganun din sa tagpo na ito. Sa ginagawa ni Jochebed, marahil hindi niya alam o kung alam man niya, nasusunod niya na yung plano na nais ng Panginoon sa kanyang buhay. O pwede rin natin sabihin, marahil ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanya, na Jochebed, ilagay mo yung anak mo dito sa basket na to, ganito yung gawin mo sa pangpang, at ako na ang bahala sa'yo. Mga kapatid, ito po ay ilog ng Nile River. At sa Nile River po ay hindi lang basta-basta pag nilagay mo yung anak mo doon, nandun ka. Meron pong mga mabangis na hayop din doon. Merong mga crocodiles doon. May mga hippopotamus, may mga ibang hayop doon na pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Kung kayo yung isang tao at alam niyo na mayroong gano'n, hindi kayo basta-basta pupunta doon. At bilang isang magulang, ako po hindi magulang, bilang sa inyo po na mga magulang, hindi nyo basta hayaan na yung anak nyo ay malagay sa isang panganib. Pero dahil sa pagmamahal niya, ginawa niya itong bagay na ito. Nalala ko po nung ako'y bata-bata pa. Ang nanay ko po, ang Pastora Rebecca, Pastora Baby, ay hindi basta-basta ako niyan hinihiwalay sa kanyang tabi. Gusto niya, pag kunyari, pumunta kami ng Marinduque, pumunta kami sa isang lugar, kailangan hindi ako mahiwalay sa kanya. Kailangan lagi kami magkasama. Kung sasakay ako sa tricycle, doon siya sa tricycle sakay. May mga tagpo po kasi sa Marinduque kami. Ako gusto ko sa tricycle. Kailangan sa jeep siya sumakay. Hindi, pinagpipilitan niya magkasama kami. At ganun yung gusto niya, hindi kami magkahiwalay. May mga pagkakataon, mga magulang, ganun din po nararamdaman nyo. Ayaw niyong mahiwalay sa inyong mga sarili ang inyong mga anak. Ayaw niyong mahiwalay sa inyo yung mga taong mahalaga sa atin. Pero isang bagay, isang tagpo dito sa buhay ni Jochebed. Nung panahon na pinoprotektahan niya yung anak niya for 3 months, nasa pangalaga niya yon. Marahil masaya siya na mayroong halong takot. Pero nung tagpo na isusurrender niya ito, ilalagay niya doon sa basket, out of pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil sa pag-ibig niya sa Panginoong Hesus. Na parang sinasabi niya dito, Panginoon, kayo na po ang bahala sa anak ko. Panginoon, kayo na po ang mag-ingat sa anak ko. Hindi niya alam, ito yung pinaka-the best. O marahil alam niya, ito yung pinaka-the best na maaari niyang gawin. Salamat sa Panginoon. Nung time na ito, sa Exodus chapter 2, verse 3, nilagay niya yung anak niya sa basket na mayroong pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang may hawak, katulad ng Noah's Ark, pansin niyo Noah's Ark, ang Diyos ang nag-cover kay Noah kasama ng arko at kasama ng mga kasamahan niya. At ang Diyos ang nagselyo o nagsarado ng arko. At hindi ito pinasok ng tubig, hindi ito nasira, hindi ito nawasak. Hanggang ngayon, nakikita natin, mayroong patunay ang existence ng Noah's Ark. Mga kapatid, nung pagkakataong ding ito, hindi lang basta yung alkitran yung nagsuporta o nag-ingat doon sa basket, kundi yung kamay ng Panginoon na nag-ingat sa kanyang mga lingkod. Tulungan tayo ng Diyos kung laan tayong susuko sa Panginoon, kung laan tayong ipagkakatiwala sa Panginoon ng ating mga buhay. Hindi lang basta yung protekta ng mga taong makikita natin, kundi makikita natin yung mapagpalang kamay ng Diyos ang gumagawa sa ating mga buhay. Makikita natin yung pagkatawid ng Diyos. Makikita natin yung gagawin ng himala ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, sa oras na ito,
kung meron tayong mga pinoprotektahan sa buhay natin. Marahil meron tayong mga ego, meron tayong mga pride, meron tayong mga attitude, mga karakter na pinoprotektahan. O meron mga mahalaga sa atin na tinatago natin. Mga kapatid, may mga laban na kailangan hindi na ipaglaban. May mga laban na kailangan ibigay sa Panginoon. O lahat ng laban kailangan ibigay sa Panginoon. Kung pipiliin natin itong mga bagay na pinoprotektahan at ibibigay natin sa Panginoon at hahayaan natin siyang kumilos sa buhay natin, ito yung pinakadakilang bagay na magawa natin. Choosing God to protect us, choosing God to protect our loved ones is the greatest protection we can give them. Salamat sa Panginoon. Tandaan natin, if you are doing God's plan, kung ginagawa natin yung plano ng Panginoon, walang kahit sino man, walang kahit ano man, kahit ang gawa ng kaaway, ay hindi magbawagi. As long as sinusunod natin yung plano ng Panginoon. Romans 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Oo, may mga tao magsabi ng hindi maganda, pero they will not prevail. Hindi sila magtatagumpay as long as sinusunod natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Verse 3, sabi pa po dyan sa mga sumusunod pa, verse 4, ang kapatid na babae naman, sabi niya, kapatid na babae naman ang sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung anong mangyayari. Verse 5, maliligo noon sa ilog ang anak ng babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya ito'y pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong naglalakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak, naawa siya. At kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Verse 7, ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kaya, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyon. Verse 8, sige, ihanap mo ako. Sagot ng prinsesa, umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Salamat sa Panginoon. Isang bagay na nakakatuwa sa Diyos. Nung panahon na let go ni Joshebed yung kanyang anak, o nilagay niya, pinagkatiwala niya sa Panginoon, nilagay niya dun sa basket dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi lang yung anak niya yung nagkaroon ng magandang buhay, kundi pati siya. Mga kapatid, nakakatawa, kung babasahin yung mga sumusunod na verse, ginamit ng Panginoon, at alam natin lahat, ginamit ng Panginoon si Moses para palayain at para mamagitan sa Diyos at sa mga Israelita. Para palayain ng mga Israelita sa pagkakabihag sa Ehipto. Pero sa tagpo na ito, bata pa lang siya, ginamit na siya ng Panginoon, hindi lang para itawid yung buhay niya, kundi para pagpalain din yung kanyang nanay. Tulungan tayo ng Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Kung gusto nating makita yung gagawin ng Panginoon, kung gusto nating lalong maranasan yung plano ng Panginoon sa buhay natin, we need to let go. Because there is a blessing in letting go and letting God. May pagpapala sa pagsunod. May pagpapala sa pagsuko sa Panginoon. Hindi ito katulad ng pagsuko sa mundo, kundi ang pagsuko sa Panginoon, alam nating lahat, higit ito sa lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon. Biruin nyo doon, nakita ng prinsesa. Ang totoo, pwede naman ibang tao lang makakita sa kanya. Kaya lang, alam ng Panginoon itong prinsesa yung higit na makakatulong. Itong prinsesa yung gagamitin ng Panginoon para pagpalain itong bata na ito, para pagpalain itong nanay niya. Ang hindi niya alam. Salamat sa ating Diyos. Habang sumusunod tayo sa Panginoon. Oo, darating yung mga kawalan, darating yung mga mahirap na tagpo, darating yung mga masakit na sitwasyon. Pero as long as sumusunod tayo sa Panginoon, magugulat na lang tayo sa ginagawa ng Diyos. Isang patotoo po, naalala ko noong nakaraang araw. Isang bagay na tinuturo sa akin ng Panginoon. Nile-level up ng Diyos yung pananampalataya ko sa Kanya pagdating sa mga bagay na pangangailangan. Nakaraan, nagbubulay ko sa aking ikaisipan yung salitang pray without ceasing, manalangin ng walang humpay. At naisip ko, Lord, kailangan pa ba namin ipanalangin sa inyo yung isang bagay ng paulit-ulit? For example, Lord, kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng pambayad sa ganito. Kailangan pa ba namin sabihin to, Panginoon, ng ilang beses sa inyo? Kailangan pa ba namin, Panginoon, paulit-ulit na lang, gabi-gabi panalangin sa inyo? At isang bagay na pinapaunawa sa akin ng Panginoon,
Anak, hindi mo naman kailangan ulit sabihin sa akin yan ng araw-araw. Ang totoo, isang beses mo lang sabihin yan, narinig ko na yan. At sabi pa nga ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 6, bago pa natin bigkasin, narinig na ng Panginoon. Kaya isang bagay na nilagay sa akin ng Panginoon, kailangan magtiwala ka sa akin. Maniwala ka na lang. Salamat sa Panginoon, ito pong Monday. At dahil nga nandito po ako sa Santo Tomas, nangungupahan dito sa isang house church natin, may kadausan dito. Pipray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nabanggit ko na po sa inyo, Panginoon, yung pangailangan ko. Hindi ko na ulit pag-iulitin yan, Panginoon. Maniniwala na lang ako, Panginoon. Maniniwala na lang ako sa inyo. Lord, naniniwala po ako na darating tong bagay na pinapanalangin ko. Every time naalala ko kailangan, yung bagay na sinasabi ko, Lord, naniniwala ako, may gagawin kayo. Naniniwala ako, Panginoon. Alam nyo, isang bagay na natutuwa ako sa Panginoon. Nung umaga, mga bandang alas 6, binabanggit ko sa Panginoon yun. Alas 8, nagulat ako, yung bagay na pinaniniwalaan ko sa Panginoon, ay binigay niya. Tulad ng babae na ito, naniwala siya dun sa kayang gawin ng Panginoon. Marahil naniwala siya at nanampalataya siya dun sa bagay na iniutos ng Panginoon sa kanya. Pinagawa ng Diyos sa kanya. At dun sa bagay na yon, nakita niya yung pagkatawid ng Panginoon. Pwede naman pala, 3 months niya pang inalagaan. 3 months niya pang nagtitiis siya doon, nakasama niya yung anak niya, na umiiyak at pag may dumarating ng mga bantay, takot na takot siya. Pwede naman pala nung nilagay niya doon sa isang basket, darating din pala yung time, siya rin pala mag-aalaga na magpapalaki ng kanyang anak. Mga kapatid, huwag na nating patagalin bago natin ibigay sa Panginoon. Kaya tayo nahihirapan, kaya sumasakit yung mga pakiramdam, bumibigat yung pakiramdam natin dahil ayaw natin i-let go sa Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon, ibigay na natin sa Kanya, isuko na natin sa Panginoon, hayaan natin siyang gumawa. Kapag ginawa natin yan, alam natin na mayroong magandang mangyayari. Kaya lang bakit ganoon? Alam naman natin na mayroong kayang gawin ng Panginoon. Bakit hindi natin maibigay sa ating Diyos? Alam naman natin kayang paltan ng Panginoon yung mga bagay na binibigay niya sa atin. Bakit hindi natin maibigay sa Panginoon? Biyayaan tayo ng Diyos sa oras na ito. Mga kapatid, habang lalo nating pinoprotektahan ng mga bagay o mga tao at naging mas importante na sa atin ito kaysa sa Panginoon, mas lalo ito nakaka-apekto sa buhay natin at nagdudulot ng hindi maganda. Sabi ng salita ng Diyos, Matthew chapter 16 verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sa English, for whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death, but whoever loses his life in this world for my sake will find it. That is life with me for all eternity. Salamat sa Panginoon. Yung buhay natin, ang pinakadakilang magawa natin, ipagkaloob natin ito sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, dati, si Mami, hindi niya ako basta maiwanan. Hindi niya ako basta, anak, hindi ka, ganito ka ganyan. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Naniniwala ko, minsan isang araw, nagtiwala siya sa Panginoon at sinabi niya na, Panginoon, kayo na po ang bahala sa anak ko na ito. Ngayon, nandito ako sa destino, papagamit sa Panginoon. Mga pagkakataon, nakikita niya mahirap, pero alam ng nanay ko na may gagawin ng Panginoon. Kaya kung tayo maniniwala din tayo. Higit sa ating mga pag-alala, higit sa ating mga isipin, kung maniniwala tayo sa Diyos, pagkakatiwala natin sa Panginoon yung mga tao sa buhay natin, yung mga mahalaga sa buhay natin, makikita natin yung higit na proteksyon na ninanasa natin para sa kanila. Makikita natin yung higit na mga bagay na ninanasa natin sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon sa oras na ito. Kailangan nating magsuko sa Panginoon para maranasan natin yung yung dakilang plano ng Panginoon. Katulad ni Josheped, nilagay niya yung kanyang anak sa basket. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari. Pero dahil sa pananampalataya sa Panginoon, ginawa niya yon. Kaya sa oras na ito, kumananampalataya tayo sa Panginoon. At magtitiwala at papakita sa Panginoon na totoong nananampalataya tayo sa Kanya.
makikita rin natin yung gagawin ng Panginoon. Makikita rin natin yung pagkatawid ng Panginoon sa buhay natin. At hindi lang yun natin makikita, maranasan natin. Mga kapatid, inuulit ko po, sa pagtitiwala sa Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon, sa ginawang hakbang ni Jochebed, hindi naging madali sa kanya. O marahil hindi naging madali sa kanya. Mayroong sakit sa kanyang puso. Pero dahil sa pananampalataya sa Panginoon, dahil sa pag-ibig sa ating Diyos, ginawa niya yung bagay na yun. Magawa natin yan, magawa natin maisuko ang lahat sa Panginoon kung mamahalin talaga natin ng Diyos. Kung talagang iibigin natin ng Panginoon at mananampalataya tayo sa Panginoon. Mga kapatid, inuulit ko po, are we willing to allow? Handa ba tayong hayaan ng Panginoon gumawa sa ating buhay? Handa ba tayong isuko ang lahat para sa Panginoon? Handa ba tayong pagkatiwala sa Panginoon ang lahat? Yung mga trabaho natin. Kasi minsan yung mga trabaho na yan doon na nauubos yung oras natin. Dahil nga, niisip natin, hindi, kailangan kong pumasok para ma-regular ako. Kailangan kong gawin to para maging maganda yung buhay natin. Mga kapatid, the moment you give your work to God, maugulat ka na lang sa gagawin ng Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa oras na ito. Huwag natin laging sabihin na the spirit is willing but the flesh is weak. Kung lagi na tayong sasabihin na mahina tayo, manghihina talaga tayo. Pero kung sabihin natin nandiyan ng Panginoon, tutulungan tayo. Magagawa nating mapagtagumpayan lahat ng hamon ng mundo. Magagawa nating maisuko yung mga bagay na pinanghahawakan natin. Kung maninindigan tayo sa Panginoon, magagawa nating tayuan yung salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tulad nga po ng ating nabasa. Ang pagkakataon na sinuko ng Jochebed. Doon, hindi lang basta, sa ating binasa po, hindi lang basta niya sinuko to, kinuha pa siyang maging bantay, tagapag-alaga ng kanyang anak, at bukod doon, inuupahan pa siya, binabayaran pa siya. Siguro kung ganun lahat ng sistema, lahat ng magulang siguro ba, alagaan, itong anak ko nga sa'yo, tapos alagaan mo rin, ikaw rin yung papalaki. Pero, case to case based na po, depende sa tao. Pero salamat sa Panginoon sa buhay niya. Sa buhay ng lingkod niya na ito. Nagtiwala sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Nawa kapag ang Diyos ay mayroong hinihingi sa atin. Nawa kapag ang Diyos mayroong mga bagay na pinapasuko sa atin. Nawa ang response natin is always yes. Yes, Lord. Yes to your way. Yes to your will. Opo, Panginoon, susunod po ako sa inyo at susunod ako sa kaparaanan niyo. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ano man ang ating pinagdadaanan. Ano man ang ating mga sitwasyon. Marahil nahihirapan ka na sa tagpo na ito, nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Baka naman kaya ka nahihirapan kasi ayaw mo magsuko sa Panginoon. Baka kaya naman hirap ka na, lugmok ka na. Kasi meron kang mga bagay na hindi masuko sa Panginoon. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Kaya niya pinapasuko sa atin yung mga bagay na yan. Pinapasuko sa atin yung mga tao na yan. Kasi nais niyang higit na gumawa sa buhay natin. Kasi yung mga bagay na yan na ating pinanghahawakan, mga bagay na yan na pinapasuko ng Panginoon na nagiging hadlang para hindi siya higit na makilos sa buhay natin. Pero ang gagawin natin when we allow God to fully move in our life, and we let go to God everything na ating mga pinangahawakan, higit siyang makakilos. Nuulit ko po, He is more than able. Sabi nga doon sa kanta, He is more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Sino tayo para hadlangan? O sino tayo para pagdudahan yung kayang gawin ng Panginoon? Wala siyang kailangan, hindi niya kailangan ng tao para gumawa ng himala. Hindi niya kailangan ng mga bagay para gumawa ng himala. Kaya niyang gumawa ng himala. Kaya lang ino-honor din ng Panginoon yung buhay ng bawat isa sa atin. Ino-honor ng Panginoon bawat isa sa atin. Baka mamaya, pray ka ng pray na maligtas yung pamilya mo. Kung gusto pala ng Panginoon, suko mo na yung pride mo at ikaw ang magpagamit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. May gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan lang paniwalaan natin.
Dumating man yung mahirap na pagsubok, kailangan maging maniwala pa rin tayo. Dumating man yung masakit na salita, mga bagay na hindi maganda, kailangan maniwala pa rin tayo. Huwag tayong titigil. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your holy name. Panginoon, sa umaga pong ito, malapit kami sa inyo. Nakikita niyo po, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan. Nakikita niyo po, Panginoon, ang mga pagtitiis na. Ama, sa oras po na ito, anumang bagay, Panginoon, na nais nyo ipasukot sa amin. Tulungan nyo kami, Panginoon. Bigyan nyo kami ng lakas. Bigyan nyo nawa po kami, Panginoon, ng tapang na gawin, Panginoon, yung pinapagawa nyo sa amin. Kung sa mundo na ito, nagawa namin magsuko ng iba't ibang mga bagay, Lord, nawa higit sa inyo, maisuko namin, Panginoon, ang aming mga buhay. Maisuko namin, Panginoon, yung mga bagay na pinangahawakan namin. Maisuko namin, Panginoon, yung pagkatao namin. Panginoon, sa oras po na ito, maipakita talaga namin that you are more than everything. That you are God of all. Panginoon, salamat dahil ginagawa niyo ito o inuutos niyo magsuko kami dahil meron kayong mas magandang gagawin. Salamat, Panginoon, dahil sa mga pagsuko na gagawin namin, Panginoon, sa aming mga buhay, meron kayong ibibigay na mas magandang kapalit. Panginoon, higit sa mga kapalit, higit sa mga magandang bagay, nawa, magsuko kami ng buhay, o magsuko kami, isuko namin sa inyo yung mga tao, yung mga pinangahawakan namin, out of love to you, O God. Dahil sa pag-ibig sa inyo, Panginoon. With love sa inyo, Panginoon. Ama, salamat po sa umagang ito. Tulungan nyo ang inyong mga anak na sa iba't ibang bansa, sa bansang Pilipinas, inyong mga lingkod, Panginoon. Ano mang pinagdadaanan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil hindi kayo nagsasawa sa amin. Kahit nagmamatigas kami, hindi kayo nagsasawang sabihin sa amin na, anak, isuko mo na. Hindi kayo nagsasawang paalalahanan kami na ibigay namin sa inyo ang lahat ng alalahanin namin. Hindi kayo nagsasawang paalalahanan kami, Panginoon, na kailangan naming ibigay sa inyo lahat ng daladala namin. Salamat, Panginoon, minamahal niyo po kami. Salamat, Panginoon, na alagaan niyo kami. Salamat, Panginoon, we are protected by you. Tulungan niyo nga po kami sa oras na ito. Patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang inyong pagpalang kamay. Maranasan namin, O Diyos, ang inyong pag-ibig sa aming mga buhay. At maipakita rin namin sa inyo, Panginoon, karapat dapat, Panginoon, na handog at maibigay namin sa inyo ang mga buhay bilang karapat-dapat na handog. Purihin kayo at dakilain, aming Ama. Pagpalain niyo lahat ng mag-aaral, papasok sa trabaho, Panginoon, papauwi sa trabaho, makapasok sa paaralan, sa bawat ginagawa ng bawat isa, pagpalain niyo po ito, Panginoon. Magawa namin ang lahat para sa inyong kaluwalhatian lamang at para sa inyong kapurihan. Purihin kayo at dakilain sa Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. Patuloy na tulungan tayo ng Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya na sa pagsuko natin, meron siyang magandang gagawin. Sa pagsuko natin sa Panginoon, gagawin natin ito dahil mahal natin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos kung sa ating makita yung dakilang bagay sa buhay natin. Kailangan magsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Kailangan suko natin sa Panginoon lahat ng mga pinangahawakan natin. At ang pangahawakan lang natin ay ang salita ng Diyos at kung ano sinabi ng Panginoon sa ating mga buhay. God bless po sa inyo. Samahan tayo lagi ng Panginoon.